Victoria's DIY, Praise Vlog in Hong Kong, Christine Garcia, Karen Valmoria, hi Jen, Fen and Pam, Thirds Vlog, Yasmin Lodi, Jen Jiangsing, Queen B at saka yung anak niya na si Rafael. So mga indayers, mga nabanggit ko, humingi po ng tulong na sana po ay mapasyalan niyo po sila sa kanilang mga channel. Huwag niyo pong ipagkait yan mga indayers. Magtulong-tulungan na lamang po tayo mga indayers para po sa kauunlad ng ekonomiya. Thank you so much po dun sa mga nag-ask po sa akin na magpa-shoutout. At sana po ay matunghayan ko pa kayo sa mga susunod po na kabanata dito sa channel na to. Sa ngayon po ay talaga namang collaboration video with Miss Charmy Laghaso. Yan, ang kilala bilang Angelina Jolie ng Pilipinas. Maraming salamat sa iyo, Charms. And si Charmy po ay hindi lamang po yan maganda talaga sa panlabas. Talagang napakabait po niya. Sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe kay Miss Charmy Laghaso, ayan, subscribe niyo po siya. Napagkasunduan po namin na gawin kung ano-ano yung mga pamahiin kinagisna namin sa probinsya na aming pinagmulan. So, since mag-iba kami ng probinsya na pinanggalingan, so titingnan natin kung meron ba akong mga pamahiin na babanggitin na hindi na alam. Titingnan din natin kung meron ba siyang mga babanggitin na pamahiin na hindi ko alam. Alam ko pong maraming beses ko na po ito nabanggit sa inyo kung saang lupa-lupa ko nagmula. Tingnan po natin kung ano-ano ba yung mga pamahiin na aking nakagisna nung ako ay bata pa. Kapag bagong taon po, magsuot daw po ng mga polka dots na may bulsa. Bakit? Lalagyan po yun ng mga coins para lagi kang maraming pera the whole year na yun. Kaya lang, yun nga lang, mga barya-barya. Come on and jump, 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 Jump up high, lift your hands up to the sky. Kapag bagong taon ay talagang tatalon ka talaga. Kasi kapag tumalon ka daw, yun po ay pampatangkad. Naloko din ako dito. Ilang beses akong tumalong, pagulong-gulong pa ako sa kakatalon. Pero wala namang pong nangyari. Niloloko lang po talaga tayo ng ating mga kanino-nunuan. Sorry po, baka po ultuhin niyo po ako. Laging sinasabi ng nanay ko noon, pag bagong taon, hoy, bawal lang tatamad-tamad. Kailangan masipag. Magsipag-sipagan ka. Magkunwari ka na masipag ka. Para daw, buong taon na yon ay talagang masipag ka. Kung masipag ka, hindi ka tamad. Kung tamad ka, hindi ka talaga masipag. At walang mapapala si Juan tamad sa buhay niya. Pagdating naman po sa mahal na araw ay, huwag daw kumain ng mga bilog-bilog kapag yung mahal na araw din kasi tubuan ka daw niya ng mga bilog sa katawan mo kung ano yung kinain mo. For example, santol, kung ano man papaya. Bilog bang papaya? Eh ako matigas yung bungo ko. Kumain ako ng bilog. Kaya yun, tinubuan ako ng 2 bilog sa dibdib. Kaya may mga bilog dyan, baka nung mahal na araw ay kumain din kayo ng mga bilog. Tapos yung may mga malaking bilog dyan, siguro yung kinain talaga nila is yung pakwan. Kaya swerte nyo, ang kinain ko kasi ay cherry lang. Kawawa. Bawal daw masugat yung lalo na kapag nagdugo. Kasi bakit? Mahal na araw, patay daw po yung juice niyan. Hindi daw gagaling kung kayo may sugat po dyan na hanggang ngayon hindi po gumagaling. Ibig sabihin po niya, nung mahal na araw ay nasugat kayo, lumugo pa. Sorry po. Hindi ko alam kung ginagawa to ng mga lalaki, ha? Kapag nagre-regla po ay bawal ang maligo. Required yung mabaho. Kasi daw pag naligo daw ay matitigil daw yung dugo. Makinig daw kasi wala naman daw mawawala. Hindi daw kakamatay ang hindi paliligo. Mas ikakamatay pa daw yung sobrang malinis. Totoo ba yun? Naalala ko nung high school, talagang usong-uso yan. Sundutan ng gilid. Kapag sinundot ka sa gilid mo at gumanon ka lang, tring! Wala, hindi ka gumalaw. Hindi ka kumibot. Naku po, patay po tayo dyan. Dahil ibig sabihin na po niyan ay basag na po ang pakwan. Hindi ka na Pero minsan napaisip ako, sinundot daw dyan. Nandyan ba ang ano para malaman kung ano pa ba o hindi, di ba? Nakakaano talaga. Pag nausog ka, I don't know what's usog in Tagalog. So, tama ba yun? Is Tagalog na ba yung usog? Hindi ko po talaga alam. Kabati ka. Yun nga, kapag nasuka daw, sumakit ang tiyan ay nausog daw yun. Ibig sabihin po niya, yung mang-uusog o yung nakausog sa'yo ay maaaring dumaan ba yung sa likod mo o ikaw ang dumaan sa likod. Hindi ko na po talaga masyado matandaan. Parang naging modus
operandi na po yan nung high school kami na parang, halimbawa may crush ka, diba? So, ayan, syempre gusto mong chancingan ka siguro nung crush mo, diba? So, hanap ka ng paraan ngayon. So, magpausog-usog ka ngayon. Gagawin mo ay, syempre, kailangan sadyain mo bang dumaan siya sa likod mo, ikaw ang dumaan sa likod niya. Ngayon, sasakit-sakit ang tiyan mo, susuka-suka ka. Sabihin na, ay, nausog ka. Naalala mo ba kung sino ang dumaan sa likod mo? O ba, syempre, sasabihin mo, kay Poncio Pilato, crush. Sikreto lang. Ipapatawag po yun. Palalawayan yung tiyan mo o kaya yung likod mo. Ba, instant galing. Pero may iba talaga dyan na masakit daw po talaga yung tiyan nila. Pag nalawayan daw, ay gumagaling naman daw po talaga. Hindi ko po talaga alam. Bawal kumain ng dukot. In Tagalog, it's tutong. Kumain daw ng dukot, ang puwet daw namin nagdudukot sa upuan. Tutong nakadikit talaga sa puwet ng kaldero. So ngayon, ibig sabihin po niyan, tamad. Kapag magpapakasal daw, ay kailangan kabilugan ng buwan. Pero sa ngayon po, karamihan na po sa mga nag-aasawa ay nagpapakasal po kapag bilog na ang tiyan. Kung sinuwerte ka. So, itong next po ay may kaunting kwento po ako dito. Pero, yan, nakakahiya. Pero talaga yun ang katotohanan. So, sa mga nakatira po sa city, hindi nyo po alam kung ano ang mga naging buhay ng mga taong probinsyano at probinsyana. So, ngayon, siguro maisip nyo, maswerte pala kaming nabuhay sa city, di ba? Sa probinsya kasi, alam natin lahat na talagang huling-huli doon. Pulis sa kuryente, malamang walang TV, lalong walang internet pa. Kung wala nga yung mga ganon, wala rin yung toilet talaga, yung may bowl ganon. Naalala ko noon, parang second year yata ako nagkaroon yan kasi yung sister-in-law ko ay may ano yun eh, may samahan doon. Naging member siya doon, health center. Kaya nagkaroon siya ng free. Parang 30 household lang yung pinagkalooban noon na free lahat yung bowl, yung cement na gagamitin sa paggawa ng proper toilet. So, 30 lang doon sa barangay namin ang kapalat na pinagkalooban. Pero before yan, ay wala po talaga kaming proper na toilet. Saan ang toilet ng karamihan ng mga tao? Nako, doon sa kalibunan. Kadamuhan, lawak-lawak, di ba? Kung minsan, halimbawa kung gusto mong umihi, ayan, meron palang ano doon, ginawa lang na parang cubicle na yung gawa sa dahon ng nyog para doon umihi o kaya maligo. Pero wala talaga nung bowl na gano'n. Minsan, dadala lang ng timba, yung balde. Yan, dadali mo yun sa loob ng bahay. Gusto mong umihi, kapag napuno na po yun, lalo na sa gabi, ay itatapon mo yun sa labas. Pero syempre kami mga kabataan, magtsatsaga ba kami kumuha ng balde para dalhin sa loob ng bahay at para doon umihi at pagkatapos itapon namin sa labas. So syempre, di na. Doon na lang kami sa labas, magpasimple, maghanap ng mga kadamuhan. Syempre, tiyakin mo rin, lingon ka rin sa paligid mo na walang nakakita sa'yo kasi baka mamaya na ispatan na yung puwet mo, di ba? Buti na nga lang, di pa uso ang cellphone noon kasi kung uso siguro yung cellphone na may camera na, baka ang daming puwit na nagliparan at patan ng selfie yan, di ba? Nakakahiya pa talaga. Pero yun yung mga bata pa naman di ba? Mga dalaga-dalagita, gano'n. So yun, may kakilala talaga ako. Ang cute pa talaga ng mga punong kahoy kasama mga kaibigan para doon lang mag-umihi o kung ano pa man. Kaya kung walang nakakita sa'yo na nandun ka sa taas, taong dumating biglang humakbang doon magulat, oh ba, may shower, ang swerte ko naman. Swerte mo kung ihi yung pumatak sa ulo mo. Paano lang kung malala pa pala doon. Patay ka ngayon na nasa taas ng puno ng kahoy. Yun, marami kong kakilala ng ganon. So, yun, mahilig siya mag-akyat sa punong kahoy. Yun, mga kabarkada, kasamahan. So, ewan ko kung sino yung mahilig na yun, umakyat sa puno ng kahoy. Hoy! Kapag umihi sa labas, kailangan pagkatapos mong umihi ay duraan mo. Kasi kapag hindi mo daw dinuraan at may lalaking napadaan doon, napahakbang doon sa ihi mo, ay mabubuntis ka. Gugustuhin mo ba mabuntis ka na lang bigla? May humakbang doon? So, syempre hindi. Kaya, ang ginawa ko nung kapag ako umiihi sa labas ay talagang pagkatapos ko umihala, patay talaga ako ng kakadura. Tagalan pa siguro ako sa pagdura kaysa pag-ihi ko kasi na yan kabata-bata ko. May mga pangarap pa ako sa buhay. Lalo na hindi ko alam kung sinong makabuntis sa akin, di ba? Kasi hindi mo alam kung sinong hahakbang doon. Loko talaga. Ginagawa ko talaga yun hanggang nung high school ako. Ay, kung ginagawa yan. Nung college na, hindi na. Siyempre, hindi naman ako umiihi na sa labas ng sa kadamuhan, no? Kapag natutulog pala, tapos yung nag-create ng noise sa ngipin, yan, tawag ko sa amin yan ay kagot. Pag nagkakaganon daw yun, halimbawa may katabi ka natutulog na ganyan, yun nga, nabantayan mo na nagkagot siya. Yun, tumutunog talaga, ganun. Sampalin mo daw ng tsinelas, yung bunganga. Kaya nagawa ko talaga yan sa kapatid ko. Kagot ko siya ng kagot. Sampalin ko ng tsinelas. Yung sinampal kong tsinelas ay marumi pala yun. Sabi ng nanay ko ay bago pala daw na tsinelas. Bang malay ko noon kung kailangan ba talaga bagong tsinelas. Kung may magkaganon po sa inyong mga dahil sa pamilya nyo ay halangan, bagong tsinelas ang gamitin nyo. Kung wala kang bagong tsinelas, bumili ka muna ng tsinelas. Pag uwi mo, tapos na. Makagising na yung sasampalin mo at baka ikaw nang sasampalin.
Nasabi talaga, anak, kung mag-aasawa, huwag ka talaga mag-aasawa ng supot. Paano naman ang anak malalaman po yun na tuli? Di ba sa probinsya, sobrang conservative. Magkatabi nga lang kayo sa uan ay bubuntis ka na, di ba? Paano mo gagawin yun? Paano mo masisilip? Kuha ka ng teleskopyo, silipin mo. Alam niyo kung bakit wag daw mag-asawa ng hindi tuli? Kasi kapag nagkaanak daw kayo, yung mga anak mo ay magmumuta palagi. Yung muta-mutaon ang tawag sa amin. Kaya mga inday, kung kayo ay lagi nagmumuta, alam niyo na, kailangan tanungin niyo yung tatay niyo, totoo po ba talaga itay? Harap-harapan tayo, sabihin mo sa akin ang katotohanan. Huwag ka pong magsisinungaling. Ano ba talaga? Kung may mga alam po kayong mga pamahiin sa mga probinsya naman na pinagmulan nyo, ayan, i-comment nyo po. Hi sa aking kapatid, Maring Pearl, at saka yung mga ka-office mate na sila Jessie, Love, Salvio, at Diana. Maraming salamat sa inyo sa palaging pag-watch. Hi kay Maricel. Belated happy birthday din sa aking best friend na si Babes Rian. And syempre kay Ate Chi. Hi po kay Ate Josephine. Hi kay Edisa. Ayan, ganda. Salamat sa iyo. Alam kay Jen ng Jenny Vlog. Advance happy birthday sa iyo. At ingat ka sa biyahe mo. And advance happy birthday, Master J. Kay Miss Joy Abayan, sobrang excited na rin ako na ma-watch yung video nyo ng kasal mo. Congratulations! Hi din kay Jackson G at saka Jexy. Sobrang love ko kayong magkapatid. Hi kay George. Hi kay Romnick. Hi kay Jomar. Hi kay Arnie. Hi kay Ate Annalyn. Hi kay July. And Congratulations and celebrations. Thank you for being a friend. Travel down the road and back again. Your heart is true, you're a pal and a confidant. I'm not ashamed to say I hope it always will stay this way. My hat is off, won't you stand up? Bigyan ng jacket yan! puntahan na po natin si Charmy. Maraming salamat po sa inyong lahat. See you when I see you. I know, it's actually... So love me like you do, la la, love me like you do.